Hello mga Cubs! Welcome to my channel. So, napapansin ko na wala na ako medyong naririnig tungkol sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Kayo rin ba? Parang nawawala na yung ingay At napansin ko din, alam mo yung paulit-ulit na sabi ng Secretary General na si Reginald Velasco na iniintay niya lang yung fourth impeachment complaint. Meron ba talagang fourth impeachment complaint? Tulad na nga ng video ko dati, sabi ko talaga noon pa man na parang alibay lang yung fourth impeachment na yan para mas lalong alam mo yung tumagal hanggang sa wala na talagang oras. Kasi nga, sabi nga na presidente, 'di ba? Mag-aaksaya lang yun ng panahon yung impeachment na yan. Ano na kayang nangyayari sa mga impeachment complainants, no? Pakinggan natin tong balitang. Isang linggo matapos sabihing hinihintay niya ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Walang tugon si House Secretary General Reginald Velasco sa araw-araw na pagtatanong ng media kaugnay ng kahihinatnan ng mga nakabingbing reklamo sa kanyang tanggapan. Sa huling panayam, kasi ano pa nga bang masasabi niya? Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na hinihintay niya yung fourth impeachment complaint. Tinanong nga, 'di ba, sa last na video ko, kung napanood nyo, tinanong nga si Congressman Barbers, yung chairperson ng Quadcom, kung meron ba silang nilalatag or meron ba silang ginagawang fourth impeachment complaint. At alam mo kung anong sagot niya? Sabi niya, meron ba nun? Hindi nga niya alam Wala nga siyang clue kung meron bang fourth impeachment complaint. Sabi daw, from the House of Representative daw, from the Congress daw, yung magiging fourth impeachment complaints. So, yun yung palaging sinasabi ni Reginald Velasco tungkol sa pag-usad ng impeachment complaints. Panayam sa House official noong January 14, ang fourth impeachment complaint umano ang hinihintay niya upang maaksyonan na ang mga naunang inihaing reklamo. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Di ba? So 2 weeks na lang magkakaroon na ng break yung Kamara. So, anong magiging, alam mo, yung tanging pag-asa na lang nila dito is yung pumirma, yung 103 congressmen na i-endorse yung impeachment complaint. Yun na lang talaga yung tanging pag-asa nila. Kasi it will speed up the impeachment It will go directly to the Senate. So, yun yung tanging inaasahan ng mga impeachment complainants na yan. Kaso lang, di ba, walang nangyayari, Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga endorser ng ikalawang impeachment complaint, naniniwalang malaki ang epekto ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Matatanda ang ipinahayag ni PBBM na pag-aaksaya lamang umano ng oras ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Ito ay actually disservice sa naunang 3 impeachment complaints. Tingin natin naging crucial factor talaga dito ang remarks ng nakaupong Pangulo. Totoo naman talaga Totoong aaksaya lang kayo ng panahon. Sobrang daming kailangang talakayin sa Kamara na mas importanteng bagay sa ikauunlad ng bansa, sa ikabubuti ng mga taong bayan sa Pilipinas. Nag-aaksaya lang talaga sila ng panahon. Alam mo, sobrang daming nakabinbin na magagandang, alam mo, yung batas
sa Kamara na dapat ay pag-usapan na para, alam mo yun, maiunlad yung buhay ng mga Pilipino. Pero itong mga impeachment, yung inuuna nila. Alam mo, tulad ng sinabi nga ni Marcoleta, sobra dami niyang, alam mo yung mga batas na gusto niyang ipasa, pero paano daw niya ilalaban kung madami siyang kalaban. Yun nga, no? Sobrang hirap talaga nun. Knowing na yung mga remarks niya ay nakaka-impluwensya dun sa mga colleagues natin sa loob ng Kamara. Oo, talaga. Kasi presidente siya eh. 'Di ba? So, dapat talaga maapektuhan. At may say talaga siya dun, no? Kasi presidente siya, alam niya yung mga nangyayari sa Pilipinas at kailangang pagtuunan ng pansin. Hindi yung mga impeachment complaints kasi lang ayaw nyo. Alam nyo, binoto siya. Binoto siya ng maraming Pilipino. Sobrang daming Pilipino kaya nga siya nanalo. Tapos ngayon, i-impeach nyo lang. Alam ko namang sa simula pa lang hindi na nila binoto si Sara eh. Tapos ngayon, gaganyanin nila. Keso ayaw nyo. Tatlong reklamo, dismayado sa kawalang aksyon ng Kongreso. Dismayado na yung mga impeachment complainants kasi wala talagang nangyayari sa impeachment process. Kasi nga, wala naman talagang grounds. Hindi nyo magagamit na grounds yung confidential funds kasi nga, they are still investigating on it. Iniimbestigahan pa yung ng Commission on Audit. Kaya, hindi nyo magagamit yun as grounds. Tapos, kung meron mang, hindi yun magagamit kasi wala naman talaga silang proof eh. Iniimbestigahan pa nga eh at sa tingin nila, sure na talaga sila, no? Kaya, nako. Frustrated because Congress should have acted immediately on this impeachment complaints. Magsasagawa na ng mga pagkilos ang mga endorser at complainant upang kalampagin ang Kamara sa nakabimbing impeachment complaints. Isasagawa ng iba't ibang grupo ang isang rally sa January 31. Samantala, magrarally na naman sila sa January 31. Tingnan natin kung mapuno nila yung Quirino Grandstand. Dapat dun din sila mag-rally, no? Tingnan natin kung mapupuno nila yon para talaga makalampag yung Kamara. Punuin nila yung Quirino Grandstand. Tala, iginiit naman ng Malacanang na hindi hinaharang ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin ba niyang binibigyan niya ng lakas ng loob eh? Binibigyan niya ng lakas ng loob yung mga congressmen na ipagpatuloy yung impeachment. Nako, alam ko yung mga banat na yan eh. Alam ko yung mga taktika na yan eh. Inaano niya yan, ini-encourage niya yan. Bakit hindi niyo pa pinagpapatuloy yung impeachment? Ay, nako talaga, buhay politiko. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, ang inihayag na pagtutol ni Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang nito. Opinyon lamang, opinyon. So, parang nagiging na pinapahiwatig na lang dito na, alam mo yung, huwag kayong maniwala sa presidente kasi opinion lang naman niya ito at hindi nila iniisip na opinion lang naman ng presidente, 'di ba? Ewan ko lang kung anong mangyayari diyan kasi maaapektuhan talaga yung ekonomiya ng bansa natin eh pag alam mo yun nawala ng vice president. Alam mo yun, sobrang hirap na nga natin tapos ganyan pa yung inuuna ng iba. Congressman din naman sila, no? Ano kayang ginagawa nila para sa nila? Sa mga distrito na under sila. Kasi parang sobrang busy nila tungkol sa impeachment eh.
siguro naman, no, maunlad na maunlad yung mga distrito ninyo. Sana naman. Ano kayong magiging hakbang ng mga impeachment complainants sa hindi pag-usad ng impeachment process, no? So, tingnan natin. Let's tune in for that. So, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to subscribe our channel and don't forget to like our video, share. Thank you so much. Have a great afternoon. Bye.